So, dito kay Kaufman mga kaloys, matindi tong strategy. Okay? Nag-resign ba talaga siya or pinaalis? Okay, yan po ang ating i-analyze mga kaloys. Ano ba yun? Ayan. So, dahil nga na-confirm na, hindi talaga napigilan, okay, yung prosecution team, nanalo talaga sila. So, yun na nga, nag-withdraw na itong si Kaufman. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Ano yung naisip niyo nung nag-resign siya? Marami kasi nag-comment baka narinig ni Kaufman na may nabato ng laptop. Diyos ko po. Diba? At ang balita ay MacBook Air, yung manipis. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Okay, ito yung analysis ko dito mga kaloys. Bakit si Kaufman? 'Di ba nung una, 'di ba nagtataka tayo bakit ang mahal ni Kaufman 150 million. So nung check natin kung magkano ba yung lawyer dun sa ICC, masyadong overpriced yung kay Kaufman. Okay? So ano yung inisip natin doon? Anong pumasok sa isip natin that time na bakit mahal si Kaufman? 'Di ba sabi ko nga sa inyo mga kaloys, there is a probability na ginamit si Kaufman bilang money launderer. Ibig sabihin nun, sinadya talagang mag-overprice ni Kaufman kasi kailangan mag-transfer ng pera from Philippines to sa The Hague, 'di ba? Netherlands. So, halimbawa 150 pero yung doon kay Kaufman is portion lang ng 150 kasi kailangan gamitin yung pera para gastusin ng mga Duterte doon sa The Hague. Yun yung analysis natin, di ba? May nabalitaan pa nga tayo sa social media, I don't know kung totoo, na bumili ng bahay ang Duterte doon. So nung inanalyze natin na kailangan ba talaga nila bumili ng bahay or mag-hotel, you have to take note ilang beses na sila pabalik-balik. Alin ba ang mas convenient kung iisipin mo yung security? Mag-hotel ka o magbabahay? The probability is very high na pipiliin mo magkaroon ka nila ng bahay. Bakit? Kasi pwede mong i-secure ang perimeter. Nagets yung point ko mga kalays. So, baka itong si Kaufman ay sa ating analysis, baka iimbestigahan itong si Kaufman. Bakit sobrang taas ng singil niya kumpara dun sa mga lawyers? Di ba? Baka biglang umalis to. Isang anggulo yun mga kalays, di ba? Pangalawang anggulo ay possible na hindi kakayanin. Okay? Or alam ni Kaufman na ang hirap nung kaso at masira yung pangalan niya kung itutuloy niya. 'Di ba? Kasi talo siya eh. Right? So, isa yung mga kaloys. At ang pangatlo, okay, mismo na ang pamilya ni Duterte ang nagsabi na wala kang kwenta, Kaufman. 'Di ba? Kailangan tanggalin ka. Right? Kasi hindi mo nga kami hindi mo nga napigilan, okay, itong kaso na ito. So, kailangan mong ligwakin. So, tatlo lang yun mga kaloys. Yung probability na reason. Pero, mga kaloys, may pang-apat. Okay? Galing ito sa isang vlogger din na lawyer na nagme-make sense din. Okay? Ang pang-apat kasi mga kaloys ay hindi pang-apat. Kumbaga, nag-agree siya yun sa pangatlo na ang dahilan kung bakit naalis si Kaufman ay dahil desisyon na rin ng Duterte for survival sa politics. Okay? So, eto po mga kaloys, yung sinabi nitong si attorney, okay, ano pangalan ba niya? Kalimutan ko pangalan. Ibanez. Okay? Pakinggan niyo natin mga kaloys. Guys, withdrawal ni Nag-make Kaufman. sense din yung niya eh. Okay? Eto. Guys, withdrawal ni Kaufman. Delaying tactic yan. So, nag-resign si Kaufman bilang abogado ni Digong sa ICC. Matagal ko nang nakikita ang legal strategy ng kampo ni Digong. Ang pinakaayaw nilang mangyari ay magkaroon ng full trial na matatapos sa conviction. Kasi once may final judgment na guilty, tapos ang narrative. Kaya mapapansin nyo, halos lahat ng galaw ngayon umiikot sa delay. Kino-question ang jurisdiction, inuungkat ang health condition niya. Ngayon naman, umatras si Nicholas Kaufman bilang counsel. At oo, malaking delay sa process yan. Ayun. So, magde-delay mga kaloys. Ibig sabihin nun, kung chinek natin yung pinakamaiksi na trial is 8 years,
So malamang mas made-delay, okey? Kasi mag-change sila ng ano, eh, ng lawyer. 'Yun yung sinabi nitong lawyer na 'to. So, 'yun na nga mga ilang araw siguro or weeks, 'di ba, or maghahanap sila, 'di ba? So 'yun yung kanyang analysis. So, may advantage sa pangalang Duterte yung pag-delay. Yung parang ano, parang, Ninoy Aquino style, 'di ba? Or, ano ba yun, yung mga, um, yung husband ni Lenny, 'di ba? Taking advantage dun sa halimbawa may nagurgur, okey, para manalo. You have to take note na si Noynoy, yung, taong bayan ay parang naawa sa kanya kasi nga 'di ba namatay yung kanyang nanay tapos eleksyon na sa susunod. 'Di ba? So, may mga gano'n na mga politicians na gagamitin nila or parang appeal to the emotion sa mga voters. Namatayan 'yan, kawawa naman, iboto natin, parang gano'n. Bakit? Kasi may karapatan ng accused sa counsel of choice. Kapag wala pang abogado o nagpapalit pa ng legal team, pwedeng maantala ang proceedings dahil kailangan respetuhin ang due process. Sa totoo lang, mas politically useful para sa kanila kung hindi matatapos ang trial. Kapag namatay si Digong habang ongoing ang kaso, walang conviction. Walang final finding of guilt. Mandaling ibenta ang narrative na mananalo sana sila kung natuloy lang ang trial. Ayun. So, eto mga kaloys, parang, alam nila na matatalo talaga sila kasi malakas yung ebidensya. So, kung namatay si Digong in Philippine history, puwede lang sabihin na, maabsuelto yun si Digong kaya lang namatay. Puwedeng gano'n ang palusot. Pero knowing yung kampo ng Duterte, magaling talaga sila magpalusot or mambudol. Mas maganda na yung ganyan na yan, i-de-delay natin hanggang magurgor or mategi ng si Digong, mawala si Digong para mag-survive yung pangalang Duterte. 'Di ba? Gagawa sila ng mga narration, ayan na ano naman, parang talagang inalipin talaga ang mga Duterte kasi tingnan mo, 'di ba, namatay gagamitin lahat nila kasi ang dami ng mga Pilipino na maawain.